Hi everyone, thank you for joining me in this second session of Counseling Friends. And natutuwa ako sa inyo kasi alam niyo po itong Counseling Friends is about giving. No? It's not about what you can gain. Actually mga kapatid, mahirap pong mag-counsel talaga. No? Lalo pa itong counseling ay inaaral mo yung behavior ng mga tao at dapat alam natin kung kailan tayo magka-counsel o hindi. Ngayon ang ating topic is who needs counseling. No? Sino ba talaga yung nangangailangan ng counseling? Hindi yung lahat ng makausap mo dyan, ika-counsel mo, hindi po. No? Meron po talaga mga tao na nangangailangan ng counseling. So what is our learning goals today? Ito mga kapatid okay, this is a recorded presentation, but so that you could have, you can formulate questions or share a suggestion or a comment. Kaya kung naisip niyo andito na sa isang presentation na to yung ituturo natin, ay hindi ho. No? Meron pa po tayong actual interaction. Okay, so what is our learning goal for today? Number 1, identify crisis situation that needs counseling intervention. Sabi that needs counseling intervention. Okay, unulit ko, ang counseling ay hindi palaging may kausap ka, ika-counsel mo. No? Pwedeng pakinggan mo lang siya, pwedeng makipagkwentuhan ka lang. Number 2 is that identify initial emotion and behavior responses of troubled people. No? Emotion and behavior. Emotion is internal, behavior is external. It is always interconnected. Kaya, madali mong malaman yung tao sa kanyang kinikilos. At, halimbawa, siya ay lumalakad ng nakatungo. Maaring malungkot siya. Okay, may nawawala siyang gamit. Pero most of the time, kapag ang naglalakad na tao ay nakatungo, maaring nalulungkot siya. At kung ang tao naglalakad naman ay nakatingin sa taas, maaring siya ay nag-iisip, no, ng malalim tungkol sa maraming bagay. Kaya, tignan mo yung behavior niya and check it out. No? Pag nakausap mo ng isang tao, i-check mo kung yung behavior niya ay nagpipit sa emosyon niya. For example, ulitin ko, kapag siya ay nakatungo, isipin mo agad, you can always ask question like, so how's everything? Musta buhay mo? Yan. Pwede pong ganyan mga tanong. So emotional and behavioral are always interconnected. So we have terminology in this training. Number 1 is counseling. Counseling means attempts to provide encouragement and guidance for those who are facing losses, decision, or disappointments. No? Ito po yung attempt. Hindi po ito solusyon, ha? Baka mamaya, kailangan counseling ko siya, kailangan makahanap ko ng problema. No, you just want to attempt to provide encouragement. Okay? Kaya walang counselor na pagtapos ng counseling, problemado. Bakit? Alam ng mga counselor na ang gagawin lang nila is to try to check. Kaya ang ginamit yung word na attempt, no? Provide encouragement and guidance. Kasi nga, especially pag initial session, hindi mo pa malalaman yan. Malalaman mo lang yan kapag yung session mo ay nagtuloy-tuloy. You know, who are facing losses, decisions, or disappointments. What are the goals or the goal of counseling? The goal of counseling are dito mo tayo sa guidance, encouragement guidance, okay? Encouragement guidance. Tandaan yan, encouragement and guidance. Not enforcing, okay? Not enforcing. Always encourage and guide. Don't enforce, don't dictate. Okay? Na, dapat ito gawin mo. Laging sasabihin mo na, well, if you want, you can do this. No? If you can do this, maybe something will happen. O, di kaya, pwede mo sabihin na, okay yung ginawa mo. Maganda naman, nakakatulong naman sa ibang tao, gaya ng kwento mo. So, you need to check it out, no? It's always encouragement and guidance. So, anong goal ng counseling? Number 1, stimulate personality, growth, and development. Growth and development. Stimulate, In other words, sa counseling po kasi, kapag ang isang tao nakipag-usap, ako halimbawa sa'yo, no? Kapag sinabi mo sa akin na, alam mo, nahirapan sa trabaho ko eh. Sabi ko, ba't ka nahirapan sa trabaho mo? Kasi yung boss ko, ang kulit-kulit eh. Okay?
So, anong ginagawa mo pag makulit ang boss mo? Yan, ang ginagawa, ang tawag yan is stimulation. No, check mo kung ano yung status niya, anong ginagawa niya. Kapag na-gets mo na, halimbawa, sinabi niya, well, ang ginagawa ko naman talaga pag ang boss ko makulit, ay ginagawa ko, nagpe-pray ako eh. Tapos, check ko kung sinasabi ng boss ko talaga para maintindihan ko. Then, you can develop that. Kung sasabihin mo sa kanya, so, do you think it's good for you if you do that? Pag sinabi niyang, yes, it's good for me, then you need to talk about that development in that particular moment. Kaya ang isang counselor, lagi siyang nagfi-fish ng mga salita, no? Especially encouragement or positive words. Pangalawa, help people cope more effectively with the problems of living inner conflict and crippling emotion. Mga kapatid, ginamit po yung cope. In other words, nasa gitna po siya ng problema. Ang goal mo lang po bilang counselor ay samahan po siya sa tinadaanan niyang problema. So, to cope, no? Yung mga makayanan niya po, no? So, pagka nagkakaroon ng counseling, minsan may isa, dalawang session. Pagka unang session, you go to stimulation, and then the second session, you go to coping up. O, ano nangyari? Paano mo nilalagpasan yun? Di ba sabi mo kahapon, ito ginawa mo. So, every time sa counseling po, mga kapatid, no, when you detect the growth and development, the second session would be or could be you're gonna talk about coping up. Kung paano natin ito ma-handle. Coping up, no? You are going to walk with that person, of course, encouragement and guidance lang ha, hindi enforcing. And then, whatever that person wants to do, you just tell them, oh, okay ba sa'yo to? Ganyan, okay ba? Pagka okay na, doon ka magfo-focus. Okay? Now, another thing, sabi sa counseling, ang goal talaga niya is assist individuals and family, no? Assist individuals and family members to resolve interpersonal tension to help them relate better with one another. Yan mga kapatid, tension. Ulitin natin ha. Assist individuals and family members to resolve interpersonal tension. Ang sinosolve mo sa counseling, yung hindi mo sinosolve yung, for example, ako, halimbawa, nagkwento ko sa'yo na ganito sa tatay ko eh. Hindi mo sinosolve yung emosyon niya. Ang sinosolve mo o ina-assist mo, sorry for the word hindi solution yan. Ang ina-assist mo, okay? Ang ina-assist mo ay kung paano niya maintindihan ng tatay niya. Okay? Yun po ang counseling. Hindi po ang counseling ay hindi po ganito ang counseling ay yung tipong, anong nangyari sa'yo? Tatay ko kasi ang sama ng ugali eh. Sabi ko nga ba, tatay ko masama ugali niyan eh. Hindi po counseling yun. No? Maramang ibang kwentuhan yun. Either chismis or you want to pacify the person, but it's not counseling. Counseling is assistance. Making that person know what to do next. Kaya, ang hirap maging, gaya ito, itong ginagawa natin, we are into, what you call this, Christian counseling. So, pagka nasa Christian counseling ka, mahihirapan ka kung wala kang verses o wala kang idea how God works in a theological way. Importante po yon. Okay? So, ito tension na. Putting together, relationship. So, tension. In other words, malamang yung isang naintindihan paintindi mo sa kanya, bakit ganon. So, assist lang assist. Another one is that assist person whose life pattern are self-defeating and cause unhappiness all around. Mga kapatid, tingnan niyo po ito 2 times ginamit yung assist. Kaya hindi ka pa rin pwedeng makialam. Kaya inuulit ko, bilang counselor, hindi ka dapat emotional. Dapat you're on top of emotion of who you're talking with or talking to. No, dapat mas naiintindi yung nasasakyan mo siya doon. Kasi baka madala ka. Pag nadala ka, mauuwi ang counseling sa chismis. O di kaya mauuwi ito sa pressure. Mapipressure lalo siya. Kaya sinabi ito, assist person's life pattern are self-defeating. Ginamit yung word na life pattern. Ang ibig sabihin mga kapatid is that checkin mo, for example, may kina-counsel ka. Tatanong mo palagi, ilang beses nang nangyari sa'yo yan? Agay, may kaibigan ako. Sabi niya, alam mo, Brother Randy, meron akong girlfriend eh. O ano na nga si girlfriend mo? Iniwalayan ko siya eh. O bakit?
yung na-meet natin, mabait Hindi ko alam, Brother Randy, pero kakagulo kami. Ang tanong ko agad, ilang beses mo nang ginawa yung hiniwalayan mo yung girlfriend mo? Ilang beses na? Sasabihin niya sa'yo, ewan ko, ito, first time lang naman ito. So, hindi pa self-defeating. Hindi pa self-defeating kasi first time. So, kapag first time, hindi siya self-defeating pa kasi matuturuan mo pa siya kung ano yung, may difference pa. Pero pag sinabi niyo, ginawa ko ito, ginawa ko nakaraan, nakailang split na ako dito, meron akong boyfriend, tapos naanak ka niya, tapos naghiwalay sila, tapos sinabi niya, lumapit sa akin, nagkasundo kami, mga kapatid, pwede na self-defeating na po yun. Kasi, mga kapatid, umuulit-ulit yung pagpapasakit sa kalooban niya o malamang ibang tao. No? So, either yung ibang tao masaktan, self-defeating pa rin. No? Pero sa sarili niya, self-defeating na kasi siya yung sort ng self-defeating. Okay? So, inuulit-ulit, may pattern na nangyayari, no? And cause unhappiness all around. Everyone is affected. Opo kung may tanong po kayo kaya sinabi ko po, di ba, pag nakinig kayo ngayon, dapat rested kayo. Pwede kayo mag-take note, pwede po kayong magtanong. Okay? Another thing we need to remember in counseling terminology is stress. Everyday annoyance we experience from the time we wake up in the morning until we retire at night, though we see stress as part of our everyday hassle, they may lead to burnout if not managed well. Ito yung everyday annoyance. Normal po na ang tao may stress. Kapag sinabi ng kausap mo, ay nakaka-stress, don't enter into counseling. Don't enter into counseling. You just let that person ventilate or burst out. No? Payagan mo lang siya magsalita, but don't enter into counseling. That is a normal situation. But if that person, if every time that person talks to you, and that person keeps on telling the same problem, the same thing, or the same problem over and over and over again, that could be a burnout situation. Maaaring yun, kaya niya kinikwento sa yung isang bagay, ayaw niya nang gawin. So, naghahanap siya ng solusyon, hindi siya aware, she's looking for solution, or is looking for solution. Then, this is burnout. Ito, burnout, a deep sense of discouragement due to prolonged stress. While stress is characterized by over-involvement, burnout is characterized by withdrawal, a loss of meaning and hope. Yan sabi ito mga kapatid, a deep sense of discouragement due to prolonged stress. Kaya ayoko na, stress na ako sa trabaho ko, lalayas na yan. Burnout na yan. No? Stress na ako sa work, stress na ako sa community, lalayas na yan. No? Yung pong yan laging nai-stress. Binubugbog ng stress yan. Kaya yung mga taong panagsabi sa iyo ng mga taong ganito, halimbawa, sinabi ng taong ganito, gusto ko na nga mag-resign burnout yan. No? Gusto ko na nga layasan yung bahay namin Gusto ko na nga umalis dun burnout yan, mga kapatid. Okay? So, tingnan mo, pagka nag-burnout siya, ang tanong agad, pabaliktad. At saan ba siya nai-stress? No, iti-check mo, saan ang source ng stress? Kapag nagsabi yung mga tao na mga dead end na, ayoko na, sawa na ako, tanong agad, bakit sawa ka na? Anong pinagmulan? Baka gusto mong ikwento. No? Kung magpapa-counsel. Kung hindi, makikinig ka lang. Ulit ka makikinig ka lang, huwag kang papasok sa kanyang buhay. Importante. Ako nga mga kapatid, sa lakas ng discernment ko, alam ko na yung mga buhay ng kausap ko Kwentuhan mo lang ako, malalaman ko na yung buhay mo. Anong klaseng tao ka, anong klaseng pamilya ka, alam ko na agad sa kwento mo. Makikita ko agad yung pattern ng mga sinasabi mo. Pero hindi ako papasok para mag-counsel. Hindi po. No? Hinayaan ko yung emosyon, hinayaan ko yung behavior niya na mag-exist, but I will not enter counseling until makikita ko na magbe-burnout siya extremely. Ayoko na, gusto ko na magpakamatay, that's really burning out. No? Yun problema ka doon. Another thing we need to know is this, depression, yan ang pinaka-problema natin. Okay? Stress muna yan, na-stress siya, na-burnout siya, wala nag-alaga, wala nakipag-usap, kinim-kim ng matagal, depressed yan. Madidepress na yan. Sabi, is a normal response to many of life's stresses. The person may feel sad, hopeless, pessimistic, passive, intense and prolonged depression,
however, needs medical or psychological help. Sabi, is a normal response to many of life's stresses. Pwede siyang ma-depress, no? Many of life's stresses, many. Sabi rito, baka sabi mo, hindi, brother, ibig sabihin ng English na yan, ibig sabihin is iba-ibang klaseng stress. Yun na nga sinasabi dun eh. Kinita niya na lahat ng stress sa buhay niya. Okay? So, itong mga taong depressed, no? Stress din sila, burnout na din sila, pero hindi sila makaisip ng tama. Hindi makapag-isip ng tama. So, they need medical attention. Kailangan siguro niya ng psychiatrist. No? So, pagkatapos, di kaya, baka kailangan niya ng gamot para makatulog siya. Dahil depressed nga siya. Di ba? Ay, yung mga taong depressed, yung mga halimbawa, iniwan ng boyfriend, ng girlfriend, no? Iniwan ng asawa. Sila nai-stress, hindi dahil iniwan sila ng asawa. Sila nai-stress dahil paano na yung mga inihanda ko, paano yung piniper ko, doon sila nai-stress. Actually, hindi sila iniwan sila ng asawa. Kaya yung mga babaeng iniwan ng asawa, may mga anak, stress yan, and leading to depression. Okay? So, needs medical and psychological help. Pag sinabi natin medical, those are the psychiatrists. That if you're a psychologist, you are not a psychologist is not they are not licensed to give medicine or meds. Pero yung psychiatrist, they are licensed to give meds. Kaya kami, mga psychologists, i-recommend namin sa psychiatrist para magkaroon ng gamot. Anong dapat? Kasi tayo, if you happen to go into professional counseling, ang nakikita natin behavior eh. So, magbibigay pag nakita sa psychiatrist yung psychological evaluation, gagawa na siya ng gamot niya. Okay, para doon. May mga mix na gamot yan eh. Iba-iba yan mga gamot na pinaghahalo-halo nila. No? O, crisis, crucial time, a turning point. These are life events that threatens our sense of security, hinder us from achieving our goals, bring satisfaction, high level of frustration due to loss of loved ones, job, and wellness. Ito mga kapatid, crucial time o turning point. Ito yung bagong dumating sa kanila na nakakaiyak. Kaya pag magka-counsel ka, tanongin mo agad, first time mo bang nangyari sa'yo yan? Ba, first time namatayan, crisis yan. At lahat naman ng mamatayan, crisis. Kasi wala. Because when somebody dies, you will not be able to learn or teach yourself how to cope with situations such as dying or death. Hindi mo maaaral yon. Kasi napaka-misteryoso. Hindi maaaral. Pero kaya kailangan pagka ang mga tao ay lalapit sa iyo, ang tatanungin mo agad is ganito eh. First time mo bang, nagkukwento sa'yo ng malaking problema. Depressed na ako sa opisina, kasi ito yung nangyari. Tapos, tanongin mo, first time mo bang nangyari sa'yo yan? First time po, Brother Andy. Pag sinabi ng, and the second time na po, third time. Okay, so anong gusto mong gawin kung third time na? You are inviting that person to go into a turning point. It could be a crisis. So, tayo, pagka-counselor, when you're counseling, you're not fishing only, but you are detecting whether that person, meron kang detecting factor kung ang taong yan ay depressed na, o nasa crisis pa siya, o siya stressed lamang. No? At marami pa tayong pagdadaanan. Pinag-usapan lang natin dito yung terminology, para pa nag-uusap tayo, alam na natin. Even if when you talk to your counseling, no? Kung may kausap ka, tanong mo agad, baka may crisis ka na sa buhay mo. No? Yun ang ginagamit natin. Yun ang mga terminology. Now, crises are not always bad. They can be opportunities to learn important life lessons and handy tools for personal and spiritual growth. No? King David speak of his own crisis. Sabi ito mga kapatid, before I suffered, I did many wrongs, but now I carefully obey everything you say. Ito mga kapatid ang crisis. No? Ang crisis yung kailangan dumaan ka talaga dyan. No, pababayaan Diyos, dumaan ka dyan para matuto ka. May isa pa akong kaibigan. Ganun yan, no? Sabi niya, alam mo, Brother Randy, isa akong kaibigan niya, yung taong laging mayroong dahilan pag kinausap mo. Pero lagi naman sablay. Kaya tinatanong ko sa kanya, so, natuto ka ba? Natuto. Ulit naman siya. So,
ang nakakatakot nun, pag ang crisis pa ulit-ulit, babagsak sa insanity, maaring mabaliw yung tao. No, lalo na pag meron silang point na nababaliw talaga sila, meron silang lahi meron silang DNA na yung kanilang level of understanding is very unstable. Okay, no? So yan, sabi rin dito, suffering was good for me, I learned your ways. Okay? Sinabi ni David yun, was good for me. Pero ang tanong dito, ikaw ba dadaan pa dapat sa, kailangan po ba yun? Sinasabi ni David, pag ikaw nag-suffer, dapat matuto ka. Pero kung paulit-ulit nang sasuffer ka, baka hindi mo makaya. Maaari kang magkaroon ng temporary insanity o magkaroon ka ng undesirable description or definition of life around you, yun ang magiging problema mo. Okay? Mahirap kasi yan. Who is crisis? A person in crisis shows. Mga kapatid, tama yung English niya, pero paliliwanag ko po. Kasi po dito sa counseling, minsan yung mga English dito, magulo eh. No? Siguro alam ni Arlene yan kasi psychology siya eh. Who is crisis? No? Who is in a crisis? Yan yung maganda, no? Who is in a crisis and a person in crisis shows. Okay. Sino yung taong nasa crisis at ano yung kanilang, ano ang lumalabas sa kanilang behavior o kanilang katawan kung sila ay nasa crisis. Number one, symptoms of stress such as loss of appetite, disturbed sleep, fatigue, shortness of breath, palpitation of the heart, hypertension. Yan lahat po. Tatanong mo yan sa kanya, sa iyong nakakausap. Nakakatulog ka pa ba? O lagi nga akong pagod, di ako nakakatulog, isang parang palpitation ako, o baka may krisis yan. Kaya ang tatanong mo agad, kung may krisis, alam mo na, magre-reverse ka ngayon. Ang tawag reverse process. Tanong agad, anong trabaho mo ba? Check mo agad yung stress. Rest mo ang stress level, ang stress point niya, yung door to stress niya. Kapag yan, may palpitation na, hypertension na. Pero huwag ka mag-jump pa, baka talagang yung tao may hypertension. Kaya ito yung mga pagdudugtong-dugtongin mo na katangian nila na sila ay nasa krisis. Tanong mo yun, di ba? No? Ito nga kumusta naman? Nakatulong eh. Kumusta ang blood pressure mo? Okay. So, ikaw ba'y laging irritable? Hindi naman. Wala pa sa krisis yan. Baka naman shortness of breath, may asthma lang yan, di ba? No? So, tignan mo mabuti ha. Yan yung mga sintomas. Next is an attitude of panic and defeat. What shall I do? There's nothing else I can do to change my situation. No? Yung man tipong, anong gagawin ko? No, wala akong magawa, guguluhan na ako. Gusto ko na yan. Yan po, nasa krisis. Bigla sa krisis po yan. Anong gagawin mo? Reverse ulit. Check the stress. Pagtapos mo ma-check yung stress niya, check mo kung yung stress na yun hindi na-cater, no? Magpupunta sa depression yun. No? Pagdating sa depression, sasabihin niya, okay, nakakapagod na nga eh. Tapos, lalabas na ngayon yun. What shall I do there? Doon na lalabas yung mga pangyayari. What shall I do? No? Hindi lahat ang nagsasabi ng what shall I do ay okay. Di ba? May sabihin mo kasi parang, hindi lahat ang nagsasabi ng what shall I do ay nasa crisis. Balikan mo muna yung sintomas, yung number one. Okay? Dugtong-dugtong po yung mga kapatid eh. Next one is a fixation of getting relief. Get me out of this situation. Since he cannot deal with the problem in a rational way, his decision and action sometimes worsen the situation. The next is lowered efficiency. He may continue to function normally, but instead of responding 100%, his productivity level drops to 60% or less. Ito mga kapatid, ito yung sintomas ha. Ito hindi siya nabubuhay mag-isa. Ito kayo nang I mentioned all of this mga kapatid. In other words, no, checkin mo lahat ito. Itong mga sintomas na to, itong mga lumalabas sa kanyang salita. Checkin mo, kaya dapat inaaral mo to ha. Binabalik-balikan mo to. Pinapractice po ito ha. Kaya nga, di ba mga kapatid, no? Pag sinabing counseling, no, you're practicing, di ba? So babalik-balikan mo. Baka mamaya hindi niya nakaya yung problema o kaya nagiging sa trabaho, nagpumapalpak sa ministry, hindi wala nagagawa. Di po ba? Bumabagsak ang kanyang productivity. Baka nasa crisis yan. Baka lang ha, check ulit ang stress level.
Identify whether the following situation is an instance of stress or crisis. Mamaya na po tayo dito, ha. Ito po yung ating, I'll get back to you later for this one. Okay? Pero I'll go to this problems, situation that are often confided to friends mga kapatid, no? Yan yung mga kalimitan nilalapit sa atin. Relational, difficulty in conflicts. Hindi ko na kaya asawa ko, hindi ko na maintindihan yung boyfriend ko, nanay ko, hindi ko na maintindihan. Marital infidelity, lalo yan. Ako, ang dami kong ganyan mga kapatid. Kaya mga example ko, puro ganyan. Financial difficulties, yung work-related problems, no? Now, personal distresses such as loneliness, depression, boredom, worry, yan po yung mga nakakabit doon sa ABCD. Nakakabit siya ron. Minsan nalulungkot siya, may depression, may boredom, may worry, serious physical and medical condition. No? Yun po nangyayari. Okay? So, yun po ang nakikita natin. Yun yung manifestation ng A, B, C, and D. So, lastly, don't panic. Your friends do not need superheroes. Give a quick fix. Give a quick fix to all your problems. Although they may initially sound that way, but what they need at the moment is your presence and listening ears. Okay? So, ngayon, ano nangyari ngayon? Chinek natin kung sino dapat i-counsel. Sinong asa stress? Sinong asa depressed pa lang? Sino yung distress or depression o nasa crisis na. Kaya, yun po ang dapat nating alamin. Okay, ulitin ko lang ha, hindi agad nagka-counsel. Kung may tanong po kayo after this presentation, you can ask questions. God bless you po mga kapatid. See you in the next session.